Maligayang panonood po, ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang true story historical drama movie na may pamagat na A Woman in Berlin. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Marahas siyang kumatok sa pinto, ngulit walang sumagot. Walang magawa at nanginginig, dahan-dahan siyang umatras. Isang sundalo na matagal nang sinupil ang madilim niyang pagnanasa ay unti-unting lumalapit sa kanya na parang mangangaso sa biktima. Habang lumalapit sila, mas malinaw ang kasamaan sa mukha ng sundalo. Pinagmamasdan niya ang babae mula ulo hanggang paa. Sinusuri ang batang at magandang babae sa harap niya. Sa sandaling iyon, si Anonima ay parang ibon na nakulong sa hawla, walang patutunguhan, napipili kang harapin ang kung anumang darating. Sa labas ng pinto, may grupo ng kanyang mga kapwa Aleman, ngunit wala sa kanila ang tumindig para buksan ang pinto o iligtas siya. Sa panahong iyon, ang mga kalye at eskineta ng Berlin ay punong-puno ng mga sundalong Soviet na may dalang mga armas. Nakakulong at walang kapangyarihan, ang mga tao ay tanging nakaupo sa katahimikan, napipilitang masaksihan ang paghihirap at kahihiyan ni Anonima. Nang maunawaan niyang hindi niya kayang takasan ng kanyang kapalaran, bahagya siyang ngumiti at sinabi sa sundalo na huwag manatili ron at dinala siya nito ng mas malalim sa loob ng silid. Ngunit sa kanyang pagkagulat, ang silid ay hindi lamang isang saradong espasyo. Ito pala ay konektado sa isang pasilyo palabas. Sa pagkakakita ng liwanag ng pag-asa, sinamantala ni Anonima ang pagkakataon, pinagsara ang bakalang pinto at tumakbo para sa kanyang buhay. Mabilis siyang tumakbo palabas sa kalye, ngunit mas marami pang sundalong Soviet na nagkakalat sa paligid. Marami sa kanila ang humuhuni sa kanya. Natakot at napanik, tumakbo siya patungo sa isang opisyal ng Soviet, umaasang siya ang magtatanggol at magbibigay ng hustisya. Ngunit ang opisyal ay simpleng nagsabi, "Lahat ng aking sundalo ay malusog at malinis." Ang malamig na mga salita nito ay tuluyang winasak ang puso ni Anonima. Nakatitig siya sa likod ng opisyal ng may tahimik na pagkabigla habang siya ay naglalakad palayo. Isang babaeng mediko ng Soviet lamang ang tumingin sa kanya ng may habag, ngunit sa huli siya rin ay umalis. Ang mga salita ng opisyal ay tahimik na nagbigay daan para ipagpatuloy ng mga sundalo ang kanilang kalupitan. Sa sandaling iyon, mas marami pang sundalong Soviet na nagsimulang gumawa ng karahasan laban sa mga kababaihan ng lungsod. Sa kanyang pag-uwi, hinila siya ng isa pang sundalo sa isang eskineta. Kahit na siya ay lumaban at sumigaw sa desperasyon, wala siyang laban sa lakas ng lalaki. Pagkatapos nito, umalis ang sundalo at si Anonima ay naupo ng tahimik, waring walang laman at parang ulila. Sa huli, para lamang muling makita ang kanyang minamahal na asawa na hindi pa niya alam kung buhay o patay na, pinilit ni Anonima na bumangon muli. Ang sarili niyang tahanan ay nawasak na sa laban, naging mga guho, kaya't humingi siya ng silong sa bahay ng isang mabait na byuda. Sa loob ng bahay ng byuda, maraming tulad ni Anonima, mga taong nawalan ng lahat at walang patutunguhan. Nagtipon-tipon sila sa tahimik na bulong, pinag-uusapan ang kinabukasan ng Germany at kung ano ang magiging buhay nila mula ngayon. Dahil ilang sandali lamang ang nakalipas, kumalat ang balita. Ang kanilang Führer, si Adolf Hitler, ay napatay ang sarili. Sa ibaba, nagdiriwang na ang mga tropang Soviet ng kanilang malaking tagumpay sa malalakas na sigawan at putok ng baril. Di naglaon, muli nang naglakad ang mga lasing na sundalo sa Berlin, nagdudulot ng takot sa mga babae ng lungsod. Malalakas na pagtama sa pinto ang umalingaw-ngaw sa bahay ng byuda kung saan nagtatago si Anonima. Kumalat ang takot at ang lahat ay nagkalat upang magtago. Si Anonima lamang ang nanatiling nakaupo, di kumikilos, dahil alam niyang wala siyang matatakbuhan. Di naglaon, lumitaw ang isang opisyal ng Soviet sa kanyang harapan. Nang makita ang bata at magandang babae,
Ang kanyang titig ay naging nakakabagbag. Ang sumunod na nangyari ay tuluyang nagpanghila kay Anonima, nag-iwan sa kanya na waring walang damdamin at wasak. Pagkalipas ng kanyang pag-alis, tuluyan na siyang bumagsak, sumigaw, nagtapon ng mga bagay. Wala nang makakapagbago sa nangyari. Nang lumabas siya sa silid, may isa pang sundalo na nakatayo sa pasilyo. Mahigpit siyang pinagmamasdan. Sinubukan niyang kausapin si Anonima na parang walang nangyari. Pinipigilan niya ang kanyang galit. Ayaw niyang magdulot ng anumang gulo. Ang iniisip niya lamang ay mabuhay. Kailangan niyang manatiling buhay upang hintayin ang kanyang asawa na hindi pa rin alam kung buhay o patay. Ngunit, hindi doon nagtatapos ang bangungurip. Sa mga sumunod na mga araw, si Anonima at hindi mabilang na kababaihan sa Berlin ay muling naranasan ang parehong kalupitan, paulit-ulit. Ang buong lungsod ay naging isang buhay na bangungurip para sa mga babae. Sa desperasyon at wala nang ibang mapuntahan, sa wakas ay nagpunta si Anonima sa isang Soviet major. Nakiusap na tulungan siya. Ngulit malamig na sumagot ang opisyal na wala siyang alam. Nang muli siyang magtanong, sinabi ng major, "Sabihin mo sa akin, sa isang panig ay ang aking mga sundalo na nakipaglaban at dumugo para sa tagumpay, at sa kabilang panig ay ang mga babae ng Berlin na minsang sumurta ang hukbong Nazi. Kanino ako dapat tutulong?" Ang mga salitang iyon ay winasak ang huling sinag ng pag-asa ni Anonima. Nang maunawaan niyang wala nang magtatanggol sa kanya, nagpasya siyang kontrolin ang sariling kapalaran. Kung hindi niya matatakasan ang malupit na realidad na ito, susubukan niya kahit papaano na makahanap ng isang makapangyarihang lalaki na magtatanggol sa kanya laban sa iba. Sinimulan niyang lumapit sa isang opisyal ng Soviet, umaasang mabubuhay sa ilalim ng kanyang proteksyon. Tinanggap ng opisyal ang kanyang pagkakalapit at bumisita sa kanya sa parehong gabi, nagdala ng pagkain at alak. Para sa kaligtasan, pinilit ni Anonima ng ngumiti at maging magalang kahit na ang puso niya ay puno ng sakit. Ngulit sa huli, lumabas na ang kahit na pinakamatibay na proteksyon ay ilusyon lamang. Nang tuluyan ng mawala ng pag-asa si Anonima, biglang lumitaw sa kanyang pintuan ang Soviet major, ang isa na laging tila malamig at walang damdamin. Akala niya'y pareho lang ang intensyon nito sa ibang sundalo, kaya tahimik siyang pumasok sa silid at sinimulang hubarin ang kanyang sarili. Ngunit sa kanyang paggagulat, tumayo lamang ang major sa pintuan, tumingin sa kanya at lumiko palayo. Siya ay isang Soviet officer, isang lalaki na ilang araw lang ang nakalipas ay pinangunahan ng kanyang tropa papasok sa Berlin. Maraming sundalo na pumasok sa nasirang lungsod pagkatapos ng maraming taon na marahas na digmaan ay inilabas ang kanilang sakit at galit sa mga babae ng Berlin, at maraming matataas na opisyal ang piniling isang tabi ang kanilang mga mata. Sa mga panahong iyon, tunay ngang naging buhay na bangungot ang Berlin para sa mga babae. Ngunit habang lumalala ang kaguluhan, nagsimulang makaramdam ng malalim na pag-aalala sa kanyang puso ang patas na major. Isang araw, nang makita niya ang dalawang sundalo na inaabuso ang isang Aleman na babae, bigla niyang naalala ang babaeng 2 beses nang lumapit sa kanya na humihingi ng tulong, si Anonima. Hindi niya lubos na maipaliwanag kung bakit natagpuan niyang nakatayo sa labas ng kanyang bahay. Nang makita ang major na muling lumitaw, ang pagod at natakot na si Anonima ay inakala niya'y alam na niya ang mangyayari at sinimulang hubarin ang kanyang damit. Ngunit muli, ilang segundo lamang ang tumayo ang major at pagkatapos ay tahimik na lumakad palayo. Sa parehong gabi, isang lasing na sundalo ang maingay na ipinagmamalaki ang kanyang ginawa sa lungsod at ipinakita ang mga alahas na kanyang nanakaw. Hinihikayat ang lahat na sumali sa kanya. Nang marinig iyon, sa wakas ay nagdesisyon ang major. Bumalik siya sa bahay ni Anonima. Sa pagkakataong ito, dinala ang ilang kanyang tao kasama ang pagkain at alak. Uminom at nagtawanan sila, muling ikinwento ang kanilang karanasan sa harap ng digmaan. Si Anonima, na noon ay puno na ng sama ng loob sa mga sundalo, ay pinilit ang isang bahagyang ngiti at sumali sa kanilang pag-uusap. Sa buong gabi, nanatiling tahimik ang major.
Nakatuon ng tingin kay Anonima. Hindi niya alam kung kailan ito nagsimula, ngunit sa isang punto, nahulog ang kanyang damdamin sa matapang at matatag na babaeng ito mula Berlin. Biglang umalingaw-ngaw ang mabilis na mga yapak mula sa labas. Agad na tumakbo ang Major kasama ang kanyang mga tauhan at nakita ang isang grupo ng sundalo na naghahandang pumasok sa gusali at saktan ang mga babae. Agad niya silang sinigawan at inutusan na umalis. Mula noon, madalas nang bumisita ang Major kay Anonima at dahil sa kanyang presensya, wala nang ibang sundalo ang nangahas pang pumasok sa gusaling iyon muli. Habang ang buong Berlin ay puno ng kaguluhan at kawalan ng pag-asa, ang isang apartment block lamang na iyon ang naging kakaibang lugar ng katahimikan, isang marupok na kanlungan sa gitna ng pagkawasak. Si Anonima, desperado para sa proteksyon, ay unti-unting tinanggap ang presensya ng Major at umasa sa kanyang kapangyarihan bilang panangga. Upang mapanatiling ligtas siya, nagtalaga pa ang Major ng mga gwardya sa labas ng kanyang pinto upang pigilan ang sinumang mang-abala. Ang opisyal na minsang nakasakit kay Anonima ay muling sumubok na paulit-ulit na suhulin ang mga gwardya upang makapasok, ngunit bawat alok ay tinanggilan. Sa kanyang pagkabigo, tanging tinitigan na lamang niya ang balkonahe kung saan nakatayo si Anonima at umalis ng talo. Habang lumilipas ang panahon, nalaman ni Anonima ang higit pa tungkol sa nangyari sa kabilang panig ng digmaan, kung paanong pinaslang at pinahirapan ng German Army ang hindi mabilang na sibilyang Soviet. Natuklasan din niya na ang asawa ng Major ay pinatay ng mga Aleman na isinabit habang nagsasagawa ng pagsalakay. Sa sandaling iyon, naunawaan niya kung bakit tumanggi ang Major na tulungan siya noon at kung bakit ganap na nag-alab ang galit ng mga sundalo laban sa mga babaeng Aleman. Isa itong malupit na siklo ng paghihigante, sakit na binalik ng higit pang sakit. Naglakad siya ng walang patutunguhan sa mga wasak na kalsada ng Berlin. Napagtanto na ang mga sundalo na minsan kanyang nakita bilang mga mananakop ay sa kanilang sariling paraan ay mga sugatang tao rin na pinapalakad ng pagkawala at galit. Samantala, ang opisyal na Aleman na patuloy na nagtatanggol sa Berlin ay natanggap na ang kanilang huling utos, ang sumuko. Sumabog ang kalsada sa sigaw ng tagumpay mula sa mga tropang Soviet. Ipinagdiriwang ang kanilang tagumpay. Ngulit sa loob ng mga wasak na bahay, ang mga sibilyang Aleman ay nakaupo ng tahimik, mabigat ang mga mukha sa kawalan ng pag-asa. Umasa na nagkaroon ng himala o huling pagtatanggol, ngunit ang pag-asang iyon ay nawala na magpakailanman. Habang umalingaw-ngaw sa mga kalye ang mga masigabong awit ng tagumpay ng Soviet, muling bumalik ang Soviet Major, dala ang kagalakan ng panalo upang bisitahin si Anonima. Simula nang mamatay ang kanyang asawa, nanatiling nag-iisa ang Major hanggang ngayon. Tuluyan na siyang nahulog sa babaeng Aleman na nasa kanyang harapan. Habang papalapit ang digmaan sa katapusan, nais niyang dalhin si Anonima pabalik sa Soviet Union. Ngunit bago pa niya masabi ang laman ng puso, isang biglaang putok ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Ilang sandali lamang ang nakalipas, aksidenteng nakapasok sa storage room ni Anonima ang isang sundalo ng Soviet at nagharap sa isang nakatagong sundalong Aleman. Unang pumutok ang Aleman, ngunit hindi tumana. Sa naganap na sagupaan, nahulog siya sa hagdan at namatay sa pagkakabagsak. Nang dumating ang mga sundalo ng Soviet, nakakita sila ng granada sa katuban ng patay na sundalo. Agad na inilagay ang buong gusali sa mahigpit na investigasyon. Dahil nagtatago ang sundalo sa bahay ni Anonima, kinailangan ng Major na humarap sa kanya at tanungin kung alam niya ang anumang bagay. Umiling si Anonima at sinabi na wala siyang alam. Ngunit siya'y nagsinungaling. Sa kabila nito, pinili ng Major na maniwala sa kanya at nagpa siya na ipagpaliban ang bagay na iyon. Ang kanyang mga tauhan gayulpaman ay hindi sang-ayon. Iginiit nila na kahit na hindi siya nagkasala, dapat putulin ng Major ang ugnayan sa kanya at siya'y dalhin para sa pagtatanong. Ngulit mahigpit na iniutos ng Major na itigil ang issue. Agad na kumalat sa hanay ng mga sundalo na ang babaeng pinoproteksyonan ng Major ay minsang nagtago ng armadong kaaway. Naging paksa ng bawat bulong ang relasyon ng Major at ni Anonima.
Ang ilan ay tahimik na tinawag siyang traidor. Ngunit hindi na inalintana ng Major ang lahat ng yon. Ang nais lamang niya ay dalhin si Anonyma pabalik sa Soviet Union upang makasama siya habang buhay. Nang marinig ang kanyang mga salita, bahagya at malamig na ngumiti si Anonyma. Sapagkat ang katotohanan, sa simula, nilapitan lamang niya ang Major upang proteksyonan ang sarili, upang mailayo ang sarili sa nakakatakot na mga sundalo na nagkalat sa kalye. Sa kanyang puso, ang iisang iniisip niya ay ang kanyang asawa. Nawawala, posibleng patay, at siya ay aliman. Mahal niya ang kanyang bansa. Iyon ang dahilan kung bakit nang sumiklab ang digmaan, pinili niyang bumalik sa Berlin. Matatag na sinabi ng Major, mahal niya ang kanyang asawa at mahal niya ang Germany. Hindi siya kailanman aalis kasama niya. Ang mga salitang iyon ay winasak ang Major. Hindi niya matanggap na ang babaeng ibinigay niya ang lahat ay may ibang lalaki pa rin sa kanyang puso. Ang totoo, matapos ang mahabang panahon na magkasama, unti-unting nagmalasakit si Anonyma sa Major. Ngulit dahil sa kanyang asawa, dahil sa kanyang bayan, at dahil sa lahat ng nawasak ng digmaan, hindi kailanman pinahulutulan ng tadhana na sila'y magsama. Di naglaon, natapos ang digmaan, inutusan ng Major na lisanin ang Berlin kasama ang kanyang unit. At sa wakas, bumalik ang asawa ni Anonyma mula sa kampo ng mga Soviet bilang bilanggo. Ngunit narinig na niya ang mga chismis. Paulit-ulit niyang pinagtatanong si Anonyma. Sa huli, ibinigay ni Anonyma sa kanya ang kanyang diary. Isang journal kung saan isinulat niya ang lahat ng pinagdaanan niya, bawat kahihiyan, bawat hirap na tiniis niya upang mabuhay. Ngunit matapos itong basarin, hindi siya binigyan ng aliw o unawa. Sa halip, sumabog ang kanyang asawa, winasak ng ang lahat sa kanilang tahanan sa galit. Tahimik na nakatayo si Anonyma sa likod ng pinto, pinagmamasdan siyang mawalan ng kontrol. Walang sinasabi. Makaraan ng 2 araw, umalis ang kanyang asawa. Hindi niya sinabi kung saan siya pupunta o kung kailan siya babalik. At nanatiling nag-iisa si Anonyma. Sinimulan ang isang buhay mag-isa. Araw-araw niyang hinintay ang pagbabalik ng kanyang asawa. Natapos na ang digmaan, ngulit ang sakit na iniwan nito, ang mga piklat, ang mga nawalang mahal sa buhay, ay mananatiling naroon ng mas matagal. Ang ilang sugat, hindi kailanman tuluyang gumagaling. At dito, nagtatapos ang pelikula mga karikap. Kung nagustuhan nyo karikap ang movie recap natin ngayon, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.